ang masalibuot na sanlibutan, mag-ingat ka. Sa paghakbang ng iyong mga paa, ay tiyakin mo ang landas na iyong patutunguhan. Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos, sapagkat maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanlibutan. Ganito ang sabi ng Panginoon: magsitayo kayo sa mga daan at magsitingin kayo at ipagtanong ninyo ang mga dating landas kung saan nandoon ang mabuting daan, at magsilakad kayo roon at kayo'y mga kakasumpong ng kapahingahan sa inyong mga kaluluwa. Ngayong nakasumpong ka ng mabuti, huwag kang magpatumpik-tumpik, huwag kang magpa-delay-delay, huwag kang magpabukas-bukas. Pagkakasumpong mo ng mabuti, gawin mo agad. Basa. Pero atheist na hindi naniniwala sa Diyos, pagkatapos they will doubt the integrity of the one who they do not believe. Magmula sa Jerusalem. Sa ano magmumula? Jerusalem. Hanggang saan makakarating? Hanggang Pilipinas. Paano makakarating? Patay na mga apostol. Sinulat. Eto ngayon. Meron ba tayong pag-asa? Wala. Nga, Kailangan lang ang gagawin mo, ang sasabihin mo, ang gagastusin mo, kailangan nakasulat. Amen? Sunod po natin, si Magdalena Lima, isang Baptist. Sige po. Ako po, bago po muna ako magsalita, magpapakilala po ako. Ako po, taga Silay City. Isa rin ng Bible Baptist missionary. Matagal na po ako hindi nagsisimba sa simbahan namin eh. Kasi magulong buhay ko. Lalo na yung anak ko, isang iglesia. Hindi po kami magkasundo, brother. Iba kasi ang sa isip niya eh. Tingin niya sa sarili, parang luwas na yung kaluluwa niya. Tapos parang hindi yan ako ginagalang na kanyang magulang. Parang ganon. Tapos, yung sa simbahan naman namin, kaya hindi na po ako pumapasok sa simbahan namin kasi meron akong hindi nagustuhan doon. Mahirap po pakisamahan yung ibang kong mga kasama. Kaya nung pumunta ako dito, sumama ako dito sa dating daan, doon ko lang po nalaman ang katotohanan na yung sa Bible po. Ang ako lang may tatanong, sana maging din ako dito sa inyo. Maging isa din nyo akong kapatid. Meron po ako sana itatanong sa inyo, Brother Ili, tungkol sa, ang tawag ba nito? Yung rapture daw. Totoo ba yung rapture? Yung pong sinasabi nilang rapture, yun po yung pag-agaw ng mga taong maliligtas, kukunin ng Panginoong Hesus. Totoo po yun, pero yung rapture, yung salitang rapture, wala po sa Biblia yun na yung pag-agaw ni Kristo, tinawag na rapture. Hindi po. Ang tawag po ni San Pablo yan, pakinggan nyo sa unang Tesalonica 4:16. Lagay mo nga sa hiligay nun. Kay ang Ginoo gid magapanaog gikan sa langit, nga may singgit sang pagmando, sa tingog sang puno nga manugtunda, kag sa budyong sang Dios. Kag ang mga napatay kay Kristo mabanhaw sing una. Niyan, kita nga mga buhi nga nabilin, agawon sing tingob upod sa ila paibabaw sa mga panganod,
sa pagsugata sa Ginoo sa kahawaan. Kagniyan, mangin kaupod kita sing dalayon sa Ginoo. Ayun. Aagawin po yung mga maliligtas, yung namatay na mabubuting tao, bubuhayin maguli sa pagbanhaw. Tapos, yung mga buhay naman, magsasama-sama sila, aagawin sila. Yun po ang sinasabi nilang rapture. Meron po talaga nun. Sige po, thank you. Salamat po. Tuloy, magpadoktrina kayo, kapatid. Opo. Makinig po kayo sa doktrina. Sabi nyo, gusto nyong umanib. Welcome po kayo. Kahit yung taong pinakamahirap, welcome po sa aming samahan. Hindi po kami namimili ng tao. Mahirap kasi mapalayo sa Diyos eh. Opo. Talaga po totoo yun. Kailangan meron tayong Diyos sa buhay sa gitna ng kahirapan. Dito naman po sa amin, kung halimbawa wala kayong pang-abulo, hindi naman kayo mapapahiya. Kasi yung abulo yan po namin, hindi naman lumalapit yung kahon sa tao. Sa amin, ang kahon nasa harap. Yung mga tao lalapit sa kahon. Yung walang panglagay, hindi naman mapapahiya. Hindi ka naman lalapit eh, di ba? Diyan ka lang sa upuan. At ang mga nagbibigay, mga members lang, hindi kasama bisita. Hindi ko kami tumatanggap ng tulong sa hindi namin kapatid sa pananampalataya. Kaya dito, hindi po kayo mapapahiya. Dumalo kayo, kapatid, makinig kayong doktrina. Thank you po. Sige po, dumalo po kayo sa doktrina para maunawaan niyo po yung aming aral na itinuturo. Sige, next. Tawagan po natin si Alma Erlano, isang Roman Catholic. Ako po isang Roman Catholic. Gusto ko lang po itanong, tungkol po sa, meron kasi po sa amin namatay. Tapos inanyahan po ako na manguna sa padasal po pagkatapos ng libing. Pwede po po yung gano'n na pag namatay yung tao, kailangan pong tulungan siyang magdasal para mailigtas yung kanyang kaluluwa. Hindi po totoo yun. Mali po yun. Pagpatay na po ang tao, wala na pong kinalaman ng lahat ng dasal. Wala na kayong pwedeng gawin sa patay. You cannot add, you cannot deduct, di ka po pwedeng magdagdag, di ka pwedeng bumawas sa anumang nasa patay. Pag namatay ka, that's final. Namatay ka na mabuti, final yon. Namatay kang masama, final yon. Di mo na maa-amend yun eh. 9:5 hanggang 6 ng Ecclesiastes. Pakinggan nyo. Kay ang buhi nakahibalo nga mapatay sila. Apang ang patay, wala makahibalo sang bisan ano. Kag wala na sila sing balos. Kay ang ilahan dumanan na limtan. Subong man ang ila gugma, kag ang ila dumot, kag ang ila kahisa, nadula sing dugay na. Kag wala na sila sing bahin sa gihapon, sa bisan anong butang, nga ginahimo sa idalom sang adlaw. Tanyo, kag wala na sila sing bahin sa gihapon, sa bisan anong butang nga ginahimo sa idalom sang adlaw. Pagpatay na ang tao, wala na siyang bahagi sa anumang bagay na nagaganap sa ilalim ng araw. Let us put that in English. 9:6, also their love and their hatred and their envy is now perished. Neither have they any more a portion forever in anything that is done under the sun. Wala nang magagawa para sa patay. Nasa kamay na ng Diyos ang patay. Pagpatay na, sa Diyos na siya. Sabi ng pasyon, gayon nga ni itong araw, habang ika'y nabubuhay, kusang binabahalaan, mili ng anumang bagay, magaling o masama man. At dili nga magwiwika ang Diyos poong dakila, totoong magpapabaya, matuwid ka, matmalisya, ay araw mo palibhasa. Subalit kapag nalago, hiningang
luhang marupok ng katawan mong mairo. Ang araw mo'y matatapos, ang iiral ay ang sa Diyos. Tapos na araw mo, pagpatay ka na. Kaya pagpatay na, pagpasa Diyos na po natin. Wala na tayong magagawa sa patay. Walang magagawang tunay ang namatay mong katawan. Palibhasa'y lupa lamang, sa abang-aba mo naman, kung ika'y walang sinimpa, samantalang may hininga at ika'y nabubuhay pa, ay maglaan kang maaga. Sukat mong ikaginhawa ng gamit mo na. Nakita nyo? Kaya wala ka nang magagawa pagpatay na. Manalangin ka na manalangin. Tirik mo yung kandila. Kahit yung pinakamalaking kandila, wala nang magagawa yung kandila mo. Hindi na siya pwedeng iligtas nung kandila. Nung panalangin, hindi na pwede. Yung buhay, ipanalangin mo siya. Pwede pa siyang mag-reforma eh. Buhay pa kasi siya. Pero patay na. Kung ano yung kinamatayan niya, doon siya hahatulan. 20:12 of the book of Revelation. Pakilagay sa screen. And I saw the dead, small and great, stand before God. And the books were opened, and another book was opened, which is the book of life. And the dead were judged out of those things which were written in the books according to their works. Bisayain nato. At sabi, Kag nakita ko ang mga patay, ang dalag ko kag magamay, nga nagatindog sa atubangan sang trono, kag ang mga tulunan ginbukad. Ang isa naman katulunan ginbukad, nga amo ang tulunan sang kabuhi, kag ang mga patay ginhukman bangod sa nasulat sa mga tulunan, suno sa ila binuhatan. sa ila binuhatan. Kung ano yung binuhatan mo, doon ka hahatulan. Hindi yung binuhat ng iba para sa'yo. Iba yung ginbuhat ng iba para sa'yo. Yung binuhat mo, yun ang hahatulan sa'yo. Gumawa ka ng mabuti, hahatulan ka sa ginawa mabuti. Gumawa kang masama, hahatulan ka rin sa ginawa mong masama. Hindi naman pwedeng yung masama na ginawa mo, aalisin sa'yo nung panalangin. Hindi na, patay ka na eh. Patay na. Final na po yun. Ganyan po, kapatid. Pwede po isa pa. Sige po. Di po ba sa Genesis, nilikha ng Panginoon ang lahat ng bagay sa mundo? Dikas po ba na masama yung ahas na nilikha niya na siyang tumukso kay Eva na para suwayin Hindi ang naman utos ng masama yung ahas. Yung ahas na ginawa ng Diyos, di naman masama yun. Yung tumukso kay Eva, hindi ginawa ng Diyos yun. Basahin natin na, Genesis 3:1. Basa. Karon ang manog, tuso, labi, sa bisan ano nga sapat sang latagon, nga nahimo sang Ginoong Dios. Hindi siya gihimo sang Ginoo. Yung sinasabing manog dyan, yung ahas dyan, masyado siyang matalino. Matalino siya kaysa dun sa mga hayop na ginawa ng Diyos. O di hindi siya kasama sa ginawa. Saan po Nakuha siya mo nanggaling? punto? Nakuha mo punto? Yung kasi si Satanas yung ahas na yon, nag-anyo lang siyang ahas. 12:9 ng Apokalipsis. Kag ginhulog ang dakong dragon.
yan ang dumaan nga manog, nga ginatawag nga yawa, kag satanas. Ang manugdaya sang bugos nga kalibutan. Ginhulog siya sa duta, kag ang iya mga manugtunda, ginhulog kaupod niya. Mata nyo? Yung pala si Satanas pala yun. Hindi siya talagang ahas na ginawa ng Diyos. Matalino nga siyang masyado kaysa dun sa mga ginawa ng Diyos eh. Ba't siya matalino? Si Satanas siya nag-insura lang siyang ahas para dayain niya si Eva. Tama? 11:3 ng 2 Korinto. Apang nagakahadlok ako nga subong nga ang manog sa iya katuso, nagdaya kay Eva. Ang inyo mga huna-huna patalangon gikan sa hanuot kag putli nga katutom kay Kristo. Kung paano si Eva nadaya nung manug ahas. Apa. Manug. Yan. Sige. Yung manug na yon, hindi talagang manug yon. Nag-anyo lang siyang manug. Yung talagang manug, hindi naman masyadong matalino yun eh. Mas matalino pa nga yung aso sa manug eh. Diba? Mas matalino pa nga yung langgam. Ano ba yung langgam? Subay. Mas matalino pa. Alam nyo ba yung mga hayop na matatalino? Hindi naman yung manug ang matatalino eh. 4 sila. Basahin natin. May 4 kabutang nga magamay sa duta. Apang tama kaalam sila. Ang mga subay, katauhan nga hindi makusog. Apang nagatigana sila sang ila kalanon sa ting-adlaw. Ang mga kuneho, mapigaw lamang nga katauhan. Apang nagabuhat sila sang ila mga balay sa mga dalagko nga bato. Ang mga apan, wala sing hari. Apang nagagawa sila tanan sa mga panong. Ang tiki, nagapangapyot sa iya mga kamot. Apang yara siya sa mga palasyo sang mga hari. May 4 na wise creatures. Hindi kasama rin yung manug. Kaya yung manug sa Genesis na matalinong masyado, hindi talagang manug yun. Nag-ano lang siya. Nag-disguise siyang manug. Ngayon, maaari tanong mo sa akin, ano? Bakit siya nag-disguise na manug? Bakit hindi elepante? Kasi, di ba yung bawal kainin, yung bungang bawal? Siyempre, kung yung elepante maglalambitin dun sa puno, siya magsasalita kay Eva, hindi maniniwala si Eva. Wala namang elepanting nakabalatay sa puno eh. Pero pag manug, talagang nakabalatay sa puno, hindi kataka-taka kay Eva yun. Kaya nag-anyo siyang manug, hindi elepante. Nakuha mo na punto? Salamat po. Sige, salamat. Sige. Next. Sunod po natin, si Mercedes Erasmo, isang Roman Catholic. Salamat po, binago mo ang buhay ko. Hindi po ako yun. Hindi, kapatid. Sa mga Wag po. pang-aral Alam nyo, sa kapatid, akin. huwag kayong magagalit, ha? Oo. Ang nagbabago po ng buhay natin, yung salita ng Diyos. Opo. Kahit magsasayaw ako rito, ha? Kahit ako, kung ano ang gawin ko rito, mag-aarte, hindi ko pwedeng baguhin ang buhay ng kahit sino without the Word of God. Kaya po tayo nagbabago at silang mga kapatid namin nagbago, mga lasenggo, mga kriminal, mamatay tao, drug addict, nagbago dahil po sa salita na. Salita. Sa Diyos po ang kapurihan at hindi kay kapatid na Soriano, kapatid. Sige po. Ano po tanong mo? May tanong lang ako sa inyo. Kung kailan nagsimula at pagtayo ng iglesia ng dating daan? Wala po tayong itinayo. Yan po yung nasa Bible. Yung nasa Bible, pinangangaral ko po yun. Hindi po ako nagtayo, pinangangaral ko yun. Tinanggap ng mga kapatid, nagkaroon ng samahan. Nag-umpisa po akong mangaral, 1968. Doon ko po umpisang ipinangaral yon 1968. Ganun lang po ang tanong ko. Sige po, wala na po kayo ibang tanong. Wala. Salamat Sige po sa salamat pangaral po mo. sa inyo. Sige po. Carlos Sidney Britannico, isang freelancer. Sa buhay at sa kaligtasan po ng tao, ano po ang mas mataas at mas mahalaga?
karunungan o pag-ibig? Alam mo kapatid, kung ang pag-uusap ay umpisa, mas mahalaga ang karunungan sa umpisa. As you continue, mahalaga yung pag-ibig. May kondisyon kasi yan eh. Parang ganito yan gagamutin kita. Meron kang appendicitis. Halimbawa, ooperahin kita. Alin ang mas mahalaga? Yung kutsilyo na pang-opera o yung pampamanhid? Parehong mahalaga yung kaya lang may mauuna. Dapat, lalagyan muna kitang pampamanhid bago kita hihiwain. Dahil pag hiniwa kita agad, tatadyakan mo ko, di tayo magkakasundo. Masakit yun eh. Yun po ibig ko sabihin. Sa kaligtasan, sa buhay ng tao, nauuna ang karunungan. 4:7 ng Kawikaan. Karunungan, pinakapangulong bagay. Kaya kunin mo ang karunungan. Oo. Sa lahat mong kunin mo unawa. Nauuna ang karunungan. Ngayon, pag natuto ka na ng aral, sasampalataya ka na, kailangan mo naman ng pag-ibig. Hindi mo pwedeng wala ang pag-ibig eh. Pakinggan mo sa 13:13 ng unang Korinto. Gani, ang pagtuo, ang paglaom, ang gugma, nagapadayon ini sila nga tatlo. Apang, ang 12 gid sini sa ila, amo ang gugma. Ayan. There are 3 essence of salvation. Now abideth faith, hope, charity. These 3, but the greatest of this is charity or love. Kaya mahalaga yung pag-ibig, kapatid. Kung nagpapatuloy ka na. Pero sa umpisa, mahalaga yung karunungan. Ganun. So, sa tao po, ano pong unang dapat sundin, yung puso niya o yung isip niya? Ang dapat sundin ng tao, puso, isip. Lahat naman, pati isip, nanggagaling sa puso eh. Akala nung iba, magkahiwala yung puso at isip. Sabi nung iba, pag nililigawan ka, gamitin mo yung isip, wag yung puso. Mali yun. Yung isip nanggagaling yun sa puso. Pakinggan nyo sa 15:19 ng Mateo. Sapagkat sa puso nang gagaling ang masasamang pag-iisip, mga pagpatay, mga pangangalunya, pakikiapid, mga pagnanakaw, mga pagsaksi sa di katotohanan, mga pamumusong. Sa puso nang gagaling ang pag-iisip, pati nga masamang pag-iisip, sa puso rin nang gagaling. So it is the heart that dictates everything in our being. Sa puso galing yun. Siyempre, lagi puso. Sa paglilingkod sa Diyos, puso rin eh. Sa is ng Efeso. Hindi ang paglilingkod sa paningin na gaya ng pagbibigay lugod sa mga tao, kundi bagkus gaya ng mga alipin ni Kristo na ginagawa mula sa puso ang kalooban ng Diyos. Puso dapat manggaling yung paggawa ng kalooban ng Diyos. Okay na, kapatid? Last question na lang po. Sige po. Napagbasa kasulatan ng pag-practice ng yoga o meditation? Nagpa-practice ka ng yoga o meditation? Hindi, nagtanong ko lang po. Nothing is wrong in meditation. Walang masamang mag-meditate ka. The Bible has its teachings about meditation. Yung 5:17 ng Efeso. Pakilagay. Kaya huwag kayong maging mga mangmang, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Ayun. Huwag kayong maging mga mangmang, kundi unawain ninyo. Yung salitang unawain dyan sa Greek is a kind of meditation. Yung paggamit ng unawa is a kind of meditation. Pero yung yoga, ano yun eh? Yung yoga sa Hindus yan eh. Aral ng Hinduism yan, di galing kay Kristo yan. Ikinalulungkot ko, hindi ako naniniwala sa yoga. Kinalulungkot. Maraming salamat po. Salamat. Next. Okay, sunod po natin si Evelinda Rizardo. Brother Eli, may pamangkot na ko sa imo. Sige po. Brother Eli, ako ay isang Katolik ko nga nagsulod sa charismatic. Pagkatapos, kami prayer meeting, sinabi ng aming pinuno na kami ay mag-spits of tongue.
Pagkatapos, ang akin sinasabi ay, dasal na ako sa Panginoon. Pagkatapos noon, ang Holy Spirit ay pumasok mula ulo ko hanggang paa. Kaya ako ay sigasig na nanginginig ng malakas. Pagkatapos noon, pagkatapos kan, Nag-speaking in tongues. Opo. Ang sinabi ko, nang huli na yon, sinabi sa akin na serve your country. Yun lang po ang akin naramdaman na binigay ng Holy Spirit sa akin. Alam nyo, huwag kayong magagalit, kapatid. Sabi ko sa inyo, pag totoo, huwag kayong magagalit. Hindi ho Holy Spirit yung pumasok sa inyo. Ano po yun? Kaya nga yun ang tinatanong ko. Yan Hindi ang po Holy Spirit yun. Hindi yun makukuha sa akin kaisipa, sa akin puso. Opo, tama po. Pero, dun sa sinabi na sabi, serve your country, hindi po Holy Spirit yun. Had it been the Holy Spirit, ang sasabihin sa inyo, serve your God. Hindi your country. Pangunahin po sa lahat ang paglilingkod sa Diyos. Kung Holy Spirit yung nagsalita sa inyo, sasabihin dapat noon, ano sasabihin niya? Seek ye first the kingdom and the righteousness of God, and all these things shall be added unto you. Yun po nasa Biblia. So, ang nagsalita sa inyo, hindi yung Holy Spirit. Marami po kasing espiritu sa mundo. Ngayon, yung sinasabi ng pastor nyo, mag-speaking in tongues kayo, hindi na po aral na ngayon yan eh. Hindi na yan eh. Brother, hindi na ako sumasali doon. Yung Umalis ako. Maganda po. Kasi niloloko lang kayo ng pastor nyo. Sasabihin mag-speaking in tongues. Hindi po ini-encourage ni Pablo yung speaking in tongues sa panahon ngayon. Ang katunayan po, kapatid, tinan nyo ha, pag nag-i-speaking in tongues sa inyo, naiintindihan ba nila yung sinasabi nyo? Hindi. Sila, pag nag-i-speaking in tongues, naiintindihan nyo o hindi? Hindi rin. Hindi rin. Basahin natin ang Biblia. 14:27 ng unang Korinto. Kun ang bisan sinong tawo maghambal sa dila, himuon ina sang duwa o kun maglabi sang tatlo, kag bulos-bulos, kag magpaathag ang isa, apang kun wala sing manugpaathag, maghipos ang tagsa sa ila sa iglesia, kag maghambal siya sa iya kaugalingon, kag sa Dios. Tanyo, sa Tagalog ang sabi, kung ang sino may magsasalita ng wika, maging dalawa o wag hihigit sa tatlo, sunod-sunod, ang isa magpapaliwanag. Kung walang magpapaliwanag, tumahimik siya sa iglesia. Hindi naman naintindihan, magsasalita ka, tumahimik ka kung walang magpapaliwanag. Kailangan may interpreter. Pag walang makaka-interpret, walang makakaintindi, tumahimik ka na lang. Magsalita ka na lang sa sarili mo at sa Diyos. Bakit? Pag nagsasalita ka kasi, wala naman nakakaintindi. Alam niyo ang ginagawa niyo noon? Doon pa rin sa unang Korinto 14:9. Amuman kamo, kun magmit lang kamo sa dila sing pulong nga hindi mahangpan, paano bala ang pagkilala sang iban? Kun ano ang ginapamulong? Kay magapamulong kamo sa hangin. Ayon. Pag nagsasalita kayo, walang nakakaintindi, kanino ka nagsasalita? Nagsasalita ka sa hangin. Ano ginagawa mo? Para ka naloloko nun. Daldal ka ng daldal, wala ka namang kausap. Yun po ibig sabihin. Kaya yun pong pagsasalita ng wika, hindi na po yan ini-encourage ni San Pablo. Mas gusto niya yung pangangaral kaysa magsalita ka ng wika. Sabi niya dun sa 14 ng unang Korinto, 14:2. Umpisa na natin sa 1. Tingwaan ninyo ang gugma, kaghanduman ninyo sing hanuot ang mga dulot nga espirituhanon. Labi na gid nga makapanagna kamo. Kay ang nagahambal sa dila, wala nagapamulong sa mga tawo, kundi sa Dios. Kay walay tawo nga nakahangop sa iya, kundi sa espiritu nagapamulong siya sing mga tinago. 3. Sa isa ka bagay, ang nagapamulong sa mga tao sing pagpaligon, kag pagpabakod, kag paglipay. 4. Ang nagapamulong sa dila, nagapaligon sang iya kaugalingon. Apang ang nagapanagna, nagapaligon sang iglesia. 5.
Karon, buot ko nga magpamulong kamutanan sa dila. Apang, labi pa nga magpanagna kamo. Dako pa ang nagapanagna sangsa nagapamulong sa dila. Luwas kun may nagapaathag, agud nga mapaligon ang iglesia. Nyo, pagka magpipili ka dun sa mga kaloob sa espirituhanon, mas gusto ni Pablo yung nagapanagna, ganun ba? Opo. Nagapanagna, kaysa sa nagapamulong sa dila. Bakit? Yung nagpasalita ng wika, nagpapatibay sa sarili. Ang nanghuhula o yung nangangaral, nagpapatibay sa iglesia. Kaya mas malaki po para mas dakupan, sabi ni Pablo, yung nagsasalita na sa iglesia, yung Labi pa nga magpanagna kamo. O yun. Kay dako pa ang nagapanagna. labi pa, mas malaki, mas dakila, yung ikaw ay mangaral kaysa sa magsalita ng wika. Yung panghuhula po kasi pangangaral yun eh. Tres nga, Sa isa ka bagay, ang nagapanagna, nagapamulong sa mga tawo simpagpaligon. Kag pagpabakod, kag paglipay. Tanyo, ang nanghuhula, nagsasalita sa mga tao sa ikatitibay, sa ikapangangaral, sa ikaaliw. Mas gusto ni Pablo mangaral kaysa sa magsalita ng wika. Ganun po yun, kapatid. Okay na po? Opo. Umalis na kayo doon. Umalis na nga eh. Oh, salamat po. Si Mr. Arwin Legislador, isang freelancer. Tatanong ko lang ako kung ano ang kaiba ng knowledge sa wisdom ayon sa Biblia. Ang wisdom, ano yun eh, you will not get it by your own self. Whereas ang knowledge, attainable yun eh. Di ba attainable? Yung knowledge, halimbawa, mag-aral ka, nakaka-accumulate ka ng knowledge. Whereas wisdom is a gift of God. Yung wisdom, hindi nakukuha basta ng tao yon. Alam mo kasi ang kahulugan ng wisdom sa Biblia, kapatid. Yung wisdom, ano yan eh, binibigyan sa mga chosen people of God. Hindi lahat po pwedeng magkaroon ng wisdom na yun eh. Hindi lahat. Samantalang yung knowledge, kung ang pag-uusap, generally speaking, yung knowledge, knowledge in engineering, knowledge in chemistry, knowledge in every field of knowledge, nakukuha ng tao yan by his own self. Samantalang, yung wisdom, kung Biblia naman ang pag-uusapan, it's a gift of God. Basahin natin ang 12 ng unang Korinto sa English. 8. For to one is given by the Spirit the word of wisdom, to another the word of knowledge by the same Spirit. Ayan. Binibigay yung knowledge, yung wisdom and knowledge sa church by the Spirit.
Bigayan, hindi yan nakukuha basta. Bigayan. Pag hindi binigay, di mo makukuha yan eh. 19:11 ni Mateo. Sa English. But he said unto them, all men cannot receive this saying, save they to whom it is given. So, binibigay talaga yon. Samantalang yung knowledge in the general term, nakukuha yan sa school, sa mga dalubhasaan, sa mga pamantasan. Pero yung knowledge at saka yung wisdom sa Biblia, binibigay ng Diyos yun. Okay na, kapatid? Yung tungkol po sa tanda na ibinigay ng Diyos sa ating mga kamay, tungkol po ba sa fingerprints po ba? Ano po yung sitas doon? 37:7 of the book of Job. Pakibasa. He sealeth up the hand of every man, that all men may know his work. Ayon. Tinatatakan niya ang kamay ng bawat tao upang maalaman ito ng tao na kanyang nilikha. May tatak yan eh. Ay makikita mo, sa mundo walang magkapareho ng fingerprint eh. So the science of fingerprinting is already in the Bible before we even discover it. May tatak tayo, kanya-kanya, bawat isang individual person. Kahit Siamese twins, kahit identical twins, hindi magkapareho ng fingerprint. Opo. Maraming salamat po, Brother. Okay, salamat po. Okay, salamat po. Tawagan natin naman ngayon si Arsenio Laureano, isang Roman Catholic. Ang bautismo saka yung bautismo po sa inyo po, malaki na po, di ba po, kung babautismuhan. Ang tanong ko, paano po yung anak ng mga kasapi nyo, kailangan ng baptismal certificate kung papasok sa grade 1. Hindi po. Hindi kailangan ng baptismal certificate. Ang kailangan po, birth certificate. Pero sa mga eskwela, mga labag sa batasyon. Nila labag po sa batasyon. Ang kailangan, birth certificate, hindi baptismal certificate. We have a freedom of religion in this country. Hindi kailangan na pabautismohan mo yung bata para lang makapasok sa school. Hindi naman dapat bautismohan yung bata. Yung bata walang kasalanan. Yung bata wala pong pagsisisihan. Bata yun, walang nalalaman yun. Hindi kailangan bautismohan yun. 5:13 ng Ebreo. Pakinggan nyo po. Kay ang tagsa-tagsa nga nagakabuhi sa gatas, walay ihibalo sa pulong sang pagkamatarong, kay bata siya. Bata, walay ihibalo sa pulong sa pagkamatarong. Wala siyang alam na katwira ng bata. Bakit mo bobautismuhan? Sabi nung iba, kaya kailangan bautismuhan, may minanang kasalanan. Hindi po totoo yun. Hindi minamana kasalanan. Pakinggan nyo ha, mga kababayan sa Iloilo. Napakasama mo namang magulang. Ang dai-dai mong ipapamana, kasalanan pa pinamana mo sa anak mo. Di ba? May pera ka, may talino ka, may lupa ka. Ba't hindi yun ang ipamana mo? Kasalanan ang ipapamana mo. Hindi po namamana kasalanan. 19:14 ng Kawikaan. Ang balay, kag ang manggad panoblion gikan sa mga ginikanan. Apang ang mahalungon nga asawa gikan sa Ginoo. Kita nyo, bahay at mga kayamanan, minamana sa mga magulang. Ang mabait na asawa'y galing sa Panginoon. Kita nyo, ang minamana sa magulang, bahay at kayamanan. Ba't mo naman papamana kasalanan mo? Babaero ka, papamana mo ba sa anak mo yung babae mo? Hindi ho minamana ang kasalanan. 18:20 ng Ezekiel. Ang kalag nga nagapakasala, mapatay. Ang anak, hindi makantos sang kalautan sang amay. Kag ang amay, hindi magantos sang kalautan sang anak. Ang pagkamatarong sang matarong, mangin sa iya. Kag ang pagkamalaot sang malauton, mangin sa iya. Di ba maliwanag yan? Ang anak hindi mananagot sa kasalanan ng ama. O ang ama man ay magdadanas ng kasamaan ng anak. Ang katwiran ng matwid, sasa kanya. Ang kasamaan ng masama, sasa kanya. So, hindi po pwede yung anak madamay sa magulang. Hindi kailangan yung batang maliit babautismuhan o bibinyagan. Wala namang kasalanan yun eh. Ang binyag po,
para sa nagsisisi ng kasalanan. 2:38 ng gawa. Basa. Kag si Pedro, nagsiling sa ila. Hinulsol kamo, kag magpabautiso ang tagsa sa inyo sa ngalan ni Jesucristo sa kapatawaran sang tanan ninyo nga mga sala. Kita nyo? Ang pagbabotismo, pagpapatawad ng tanan ninyong mga sala. Meron ba sala yung bata? Wala. Wala nga alam sa batas yun, paano magkakasala yun. Yun po, kapatid. Okay na po? Salamat po. Next. Sunod po natin si Mr. Palpi Taleon, na isang Roman Catholic. Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa samahan ng dating daan. Dahil nakapunta ako rito ngayon na walang bayad. Mula ako sa Negros, libre lahat. At nandito ako ngayon, nakakuha ng mga aral na wala ding bayad. Ngayon ang question ko, para madali tayo, no? Tutungkol sa bautismo. Dahil nabanggit na natin ang bautismo. Hanggang ngayon nagtataka ko sa akin sarili na bakit si Jesucristo nagpabautismo kay Juan Bautista. Dahil ang sabi niyo na ang bautismo ay para lang sa mga taong may kasalanan, di ba? Si Kristo po. Oo, si Kristo. Kasi po, nagseset siya ng halimbawa. Binibigay niya lang halimbawa na siya, wala nga siyang kasalanan, nagpabautismo siya. Lalo na tayong makasalanan ng dapat magpabautismo. Pakinggan nyo, sa unang Pedro 2. Kay sa sini, mga gintawag kamo, kay si Kristo man, nagantos tungod sa inyo, nga nagabilin sa inyo sing sulundan. Agud nga pagsundo ninyo ang iya mga tikang. Ayan, nagbigay sa inyo ng halimbawa upang magsisunod kayo sa mga hakbang niya. Si Kristo po nagseset ng example. Hindi ibig sabihin, kaya siya nagpabautismo, may kasalanan siya. Nagpakita po siya ng halimbawa. Gis 39 ng Marcos. Kag nagsabat sila sa iya, sarang kami. Kag si Jesus nagsiling sa ila, ang tagayan nga akon imnan ninyo. Kag sa bautismo nga ginbautiso sa akon, bautisuhan kamo. Ayan. Sa English, ang sabi ron, and they said unto him, we can. And Jesus said unto them, ye shall indeed drink of the cup that I drink of. And with the baptism that I am baptized, with all shall ye be baptized. So, nagbibigay halimbawa po siya. Kagustuhan ng Diyos na mayon, di ba? Opo, wala po siyang ginagawang pansarili. 12:49 ng Juan. For I have not spoken of myself, but the Father which sent me. He gave me a commandment what I should say and what I should speak. Hindi ako nagsasalita na mula sa aking sarili, kundi ang Ama na sa akin ay nagsugo, siyang nagbigay sa akin ng utos kung ano nararapat kong sabihin at kung ano ang nararapat kong salitain. So, lahat po ng ginagawa niya, pinagagawa na. Hindi pa sa Brother Sige Eddie. po. Kasi hanggang ngayon, may alangan pa rin ako sa akin isip. Tungkol dito sa mga hayop, hindi ba ginawa ng Diyos yung lahat na hayop, hindi ba? Opo. Ibig sabihin, mayroon ding pagmamahal ang Diyos sa hayop, di ba? Ba't yung mga buhaya, mga pating sa dagat, kumakain ng tao? Minsan, mga banal pa yung kinakain nila. Saan yung mga buhaya, mga pating sa dagat, kumakain ng tao. Kumakain, pumapatay ng tao. Saan ba ang punta ng po. kaluluwa ba yan sila o wala? Ganito po yon. Ang katakdaan po ng Diyos, ang tao, matatakot sa kanya yung hayop. Basahin po natin ang Henesis. At ang takot sa inyo at sindak sa inyo ay mapapasa bawat hayop sa lupa at sa bawat ibon sa himpapawid, lahat ng umuusad sa lupa at lahat ng isda sa dagat ay ibinibigay sa inyong kamay. Tanyo, dapat matakot yung pating, matakot yung balyena, lahat ng hayop sa dagat, pati ibon sa himpapawid, pati mga pispis, ibon, o pati yung mga
gumagalaw sa lupa. Yun po ang natural. Tanyo yung ahas. Kahit ang ahas yung cobra, yung king cobra, pag dadating tao, takot yun eh. Pero bakit po ngayon may kumakain ng tao? Kasi nawala po yung wangis ng Diyos sa tao. Sabi ng Diyos, lalangin natin ng tao ayon sa ating wangis at sa ating larawan. Maraming tao nagpapakasama. Nawala yung wangis ng Diyos, yung terror na dapat sana maramdaman ng hayop na wala rin. Siya na ngayon ang kinakain. Nakita nyo? Dahil nawala po yung wangis ng Diyos eh. And God said, let us make man in our image after our likeness. And let them have dominion over the fish of the sea and over the fowl of the air and over the cattle and over all the earth and over every creeping thing that creepeth upon the earth. Let them have dominion over everything on earth. So, lahat ng bagay sa mundo, sakop natin tao, sa kapangyarihan natin. Ba't nawala yun? Kasi hindi na tayo sumusunod sa Diyos. Ayaw na nating sumunod. Naging parang hayop na rin tayo. Pakinggan nyo, 2 Pedro 2:12. Apang ini sila, subong sang mga sapat nga walay buot, mga tinuga sang kinaugali. Natawo nga dakpon kag patyon, nga nagapasipala sa mga butang nga wala nila mahibaloi. Laglagon sa amuman nga paglaglag kaupod nila. Ayan. But this, as natural brute beast, made to be taken and destroyed, speak evil of things that they understand not, and they shall utterly perish in their own destruction. So, naiwala po kasi ng tao yung kanyang pagkatao eh. Parang naging hayop na rin siya. Kaya ang hayop, nagkakainan yan eh. Kaya yung mga hayop na tao ngayon, mahilig din kumain ng hayop eh. Ha? Kahit bayawa, kahit sawa, kinakain, lahat na. Kainan na lang. Nawala kasi yung image and likeness of God, which will dictate our dominion over the lower forms of life. Naiwala po ng ibang tao. May kaluluwa ba yun sila, Brother Rene? No? Nasa 12 Gs po ng Job. Sa iya kamot, yara ang kalag sang tagsa kabuhi nga butang, kag ang ginhawa sang bugos nga tawanon. Lahat po ng buhay may kaluluwa. Kaya lang, yung kaluluwa ng hayop, hindi pupunta sa langit yun. Thank you. Sa ibang usapan po yan. Okay, Next. Sige po. Sige po. Kung katanungan ko pa itungkol po sa, saan po ba yung Diyos Ama bago po nilikha yung langit at yung lupa? Hindi ba yun yung tanong ko? Nasa lupa siya, bago nilikha yung langit at lupa, meron siyang sariling earth. Meron siyang sariling lupa. 8:31 of the book of Proverbs, rejoicing in the habitable part of His earth. Meron siyang His earth. Sa Bisaya, pagkakasabi ron, nga nagakasadya sa iya duta nga sarang mapuyan. Ayan. Sa kanyang duta nga sarang mapuyan. Ayan. Yan. Brother Eli, saan po yung makikita yung lugar na po na yun? Hindi ko alam yun, iho. Doon nga tayo dadalhin ni Kristo pag naging dapat tayo. Pero as of the moment, hindi ko sa'yo maituturo kung saan yun. Nakatago yun sa paningin ng tao. Saka yung pangalawang katanungan Sige. ko po, paano po nagkaroon ng verse yung Bible? Ng verse? Opo. Sino po yung unang gumawa ng ganung ano po? Unang-unang naglagay, chapters muna, si Cardinal Hugo de Sancto Caro. Nilagyan niya, dinivide niya sa chapters para mabilis matandaan. Tapos, nung dumandang huli, si Robert Stephens, isa siyang printer sa Paris, nilagyan niya ng verses. Kaya ang naglagay ng verses, si Robert Stephens, ang naglagay naman chapter, si Cardinal Hugo de Sancto Caro. Kaya nagkaganyan ng Biblia. Nakasama nga yun eh. Nakasama. Hinati-hati nila. Minsan, hinati nila, hindi dapat hatiin. Naliligaw ngayon yung nagbabasa. Halimbawa, verse 5. Yung pala, kaduktong yung 6. Kumuputol na, hindi na tinutuloy nung iba. Naliligaw tuloy yung iba. Ganun. Pero, dapat basahin buo.
Brother Eli, meron po ako isang katanungan po. Huli na po. Kasi po, ex-INC po ako. Matagal na po hindi sumasamba doon. Pinapapirma pa ako nila ng parang dokumento na ditiwalag ako. Hindi ko po pinipirmahan. Ano po yung magandang gawin ko po? Huwag ka pipirma. Walang ganung batas. Ba't ka pipirma? Wala kang obligasyon under the law na kung mo ititiwalag ka nila, pipirma ka. Hindi ganun. Yun lang po, Brother Eli. Maraming Sige, salamat. salamat po.